Annyeonghaseyo, magandang araw. Ako nga pala si Nando at ito ang buhay ko at ang buhay ng asawa ko dito sa South Korea. Ngayong araw nga pala ay mag-aayos kami ng aming tinutuluyan. At pagkatapos ko nga ilabas ang mga labahin, binuhat ko naman ang aming kutsyon. At nagpanggap ako na vendor gaya na nakikita ko dati sa Pilipinas. Diyos ang habnida o sa Tagalog, aray ko. Nakakamiss na din pala ang buhay dito sa Pilipinas. Pagkatapos ko nga pala buhatin yung mga foam, ito naman, mawalisin ko na yung mga kalat dito sa loob ng aming tinutuluyan. Bale may ginagawa kasi si Mrs. Nagluluto ng aming agahan. Ganito talaga kaming dalawa nagtutulungan. Kaya sobrang mahal ko yan. O pasamida. So bale nandito na nga tayo sa bilihan ng mga pintura. Namimili si Mrs. ng mga kulay na gusto niya. At sabi ko naman, yung malamig sa mata para maganda. At yung pinipili niya, yung khaki. Pero ang sabi ko yung light lang para aesthetic tignan. Kaya ang pinili niya eto, brown na nagla-light na nag-orange nga palang napili niyang kulay. Di pa rin siya makapag-desisyon. Eh ako naman yung nagbibigay ng kulay sa buhay. Ha? Ayun, sabi daw, opa, opsamida. Bale, sabi ko nga sa kanya, parang ganito ba? O hindi, o ganito sa may damit mong suot-suot. Eh, sabi niya, hindi daw. Ganito daw. Bale, ituturo niya nga pala kung ano yung gusto niyang kulay. Ito ba, o ako na nagbibigay ng kulay sa buhay mo. Aro, sabi ko, sabi daw, opa, opsamida. Hindi ko na nga alam kung anong pipiliin niyang kulay. Gulo-gulo, pwede naman kasi tatlo, o para rainbow. Ito sabi ko, tinuturo niya sa baba. Wala na nga akong magawa, kaya hinayaan ko na lang siya mamili ng kulay. Tinuturo niya ngayon na sa baba. Sabi ko, pwede namang tatlo, pero sige, hinayaan ko nga siya mamili ng kulay na gusto niya. Kasi siya naman nagdidesisyon dito sa bahay. Sabi ko, tindero, ganito ba kalaki? Sabi ko, oo, para magkasya hanggang labas. Nagdalawang isip nga yung asawa ko. Eto, tinitignan niya yung kulay na tinuturo ko kanina. At bigla nga ako natuwa nung ituro niya yung kulay na gusto ko kanina. Pagkatapos nga niya magdesisyon na eto, kukunin na natin yung kulay na napili niya. Halos makagastos nga kami ng 1,000 won. Paano ba naman? Sinadyasan pa kami ng white na pintura. Ito muna daw yung ipapahid namin bago yung gusto namin ipintura. Para daw lumitaw yung tunay na ganda. Sabi ko naman, sige, kunin na natin. Kakalaga nga pala ito ng 150 won. Ganito talaga dito sa South Korea. Magastos, pero okay lang. At least maganda naman yung tutuluyan. Sabi niya sa akin, oo nga, okay lang yan. Tapos yung sinadjust na naman yung nagbebenta ng pintura. Kuha daw kami ng roller. Gagamit daw namin ito sa pagpipintura. Tinapat ko kay Mrs. para araw-araw niya ako mamiss. At sabi daw, o pasamida. At habang hinihintay nga namin itong binili namin pintura, eto ako, tinitignan ko yung motor ko kung paano ipagkakasya. Sabi naman ni kuya, ilalagay niyo na lang sa karton para magkasya. Ang sagot ko naman, sige, gawin na lang natin ang paraan kuya. At dahil nagutom nga kami ng asawa ko, tumiretso nga muna kami dito sa McDo. Ganito nga pala kaluwang dito sa McDo ng South Korea. Inip na nga din yung asawa ko kasi nagugutom na siya. Nagmamadali nga siyang buksan yung pinto kasi nagugutom na siya. At nang maka-order na kami, umupo muna kami dito sa gilid. Sabi ko sa kanya, hintayin na lang namin yung order. Kaya hala, ayan nagpapakit pa siya. Dati naman na siyang maganda. Ako naman, nag-iisip bata. Tingnan mo yung mukha ko, balbasan na. Wala akong masabi. Ganito talaga pag tumatanda. At pagkatapos na namin kumain, eto, nabili naman kami ng kanyang mangga. Ito nga pala yung mangga dito sa South Korea. Sabi niya, aasiman niya. Bakit kaya? Maasim na nga, lalagyan pa ng suka. Ito, dito ko nga pala pinariking sa gilid yung motor ko. Sinecheck ko, baka mamaya mabunggo. Ay, padasem, taramiding ka nga sunggo. Bale, hindi pa nga natatapos makabili dito yung asawa ko. Kasi nakapila pa ito. Sabi ko sa kanya, maghintay na lang siya. O hintayin niya ako. Aro, sabi ko, Oo, opo samida. Bali, nakarating na nga pala tayo dito sa bahay na tinutuloy namin ng asawa ko. Sinimulan ko na magpintura. Sabi ko sa kanya, magtulungan na lang kaming dalawa. Ganito nga pala kagulo sa bahay. Paano ba naman? Naglinis kami kanina. Tapos hindi naman nilabas yung mga gamit. Sabi ko sa kanya, abot niya na lang yung mga pintura. Tapos ako na lang magro-roller. Sabi daw, O, pasamida. Bale, ito nga pala yung brand na kinulay namin, yung kulay puti. Tuflon? O, tipaklong, Sabi daw, opsamida. Nakulayan ko na nga ng puti lahat. Kaya ayan, nagpahinga muna ako saglit. Tingnan nyo naman kung ano yung kinalabasan. Eto, diba?
White pa lang yan, partida. Oh, susunod ko na itong kulay na pinaka-main. Kailangan lang na talaga ng pasensya. Sakit ka sa kamay. Sabi daw, sabi na. Ganito talagang buhay dito sa South Korea. Kailangan mong ayusin yung bahay na tutuluyan. Siyempre, para maganda. Mas okay na nga to. Kami lang dalawa. Bali nagtutulungan nga kami mag-asawa sa pagkumpuni ng mga gamit dito sa aming tutuluyan. Ganito talaga. Sa una lang mahirap. Pero pagtagal, magiging madali din ang lahat. A few moments later. At pagkatapos nga ng ilang oras, ito na kinalabasan. Sobrang pagod, sobrang hirap. Pero worth it yung mga sakripisyo ang ginawa ko. Yun o, pinto-pintura pa yung mukha ko. Mula ulo, hanggang katawan, hanggang ulo. Ay naapo, malikmang awatan. Dito nga pala sa South Korea. At nang malinis yung pagkakagawa dito sa bahay na aming tutuluyan. Charan! Tingnan nyo naman. Gaano kaganda yung aking ginawa. Tingnan nyo yung tsura ko dyan o. Lantang-lanta na. Nabanog yarn. Sobrang hanggang dito na nga lang mga ka-opa. Naway nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko. Sana mag-subscribe kayo. Kamsahamnida. Salamat po.